Kamusta mga chong, and welcome po dito sa ating channel and welcome po dito sa Chong Talks, and we have something to talk about again. But before I start, I just want to say hi and hello dito po sa ating OFW. Yan. Kamusta po kayo dyan? Magandang umaga, tanghali, gabi po sa inyo at sa mga tao nagtatrabaho dyan. Alam naman natin na iba-iba ang schedule dyan, di ba? Lalo na sa ibang panig ng mundo, ibang oras. So kung nasan man po kayo, ingat po palagi. Drink water with lemon. You should be okay. And again, don't forget to pray too, okay? All right. Okay, magandang umaga po, gabi, hapon sa Pilipinas po. Kamusta po kayo diyan mga chong? Ano ba 'yan? 'Di ba? Anyway, tayo po ay mag-uusap muna tungkol po sa nangyayari ngayon sa ating bayan sa Pilipinas. Ang una po nating pag-uusapan ngayon ay ang tungkol po sa ating VP budget hearing, the OVP, 'di ba? At alam naman po natin na hindi na sa inyo iba, no, o bago ang aking sasabihin sa inyo. Pero I just wanna react about this dahil po sa nangyayari po ngayon sa ating bansa sa Pilipinas. It's so sad, bad, and I just hope that our VP can really handle this situation. Lalo na ngayon na pinagtutulungan na naman siya ng mga buwaya ng ating bayan. But anyway, alam na po naman na nasa likod niya ang ating mga Pilipino. No? Hindi ako naniniwala. Alam mo, itong si VP, hindi naman lalakas ang loob niyan kung wala sa likod niya ang ating mga kababayan. Okay? Anyway, let's talk about it. Alright. Ito po si VP Sara ay nagpasa na po ng kanyang parang budget hearing po sa Congress. Natapos na yung sa Senate. And if I'm not mistaken, ay nakalusot yata yun sa yung budget na kanyang pinropose sa Senate. And the only thing na kinuwestiyon sa kanya ay yung libro. Diba? Kung saan ang itong si Virus ay hindi makamove on. No? I guess masakit sa kanya dahil hindi niya alam ang ibig sabihin ng kaibigan. Anyway, now that she is now in the Congress, which is, sabi ko nga, what the heck, may Senate, may Congress, but that's how it is. That's how the law. No? And sabi ko nga, paano kung nakalusot na ito sa Senate at sa Congress, ipitin niya. Bakit ko sinabi yun? Kasi mga chong, alam naman natin ang mga congressman ay minions ni Tambayuda. And come to think of it, majority dyan, mga mukhang pera. At ang mga ilan din dyan, ayon sa ating mga sources, ay addict. Yeah. So, that's how it is. Kaya, itong mga kurakot na buhaya ng congressmen na to, ay they need to steal more money. No? Para at least, yung mga addict dyan na nagko-cocaine din, ay matugunan nila ang kanilang pangangailangan sa cocaine. At syempre, para makabili sila ng mga properties sa iba't ibang panig ng mundo. At syempre, para marami silang maibiling load sa kanilang iPhone. But anyway, totoo naman po yung mga chong. Ako dinadaan ko lang sa biro, pero yun po talaga ang nangyayari. No? Na it's really unfortunate na ang ating pinagmamalaki last 6 years na Congress sa pamumuno noon ni Cayetano at saka ni Velasco, at think si Alvarez din ay kahit papaano noong time na yun, yung respeto ba natin sa kanila, bumalik pagkatapos ng maraming taon, no? Sa pamamalagan ng mga Aquinos, ng ERAP, ni Gloria, ni Cory, lalo na yan si Cory. At syempre si Ramos, ay talagang makikita natin kay Tatay Digong, nagkaroon ng konting dignidad ang mga congressmen. Marunong mahiya, ika. Pero ngayon bumalik na naman dahil nga mismo yung leader ng ating bansa ay bangag at makapal din ang muka, ay gano'n na rin lumabas, no? Na itong mga buwaya, naglabasan na ang kulay. Alam niyo mga chong, nakakatawa dito at nakakalungkot dahil nung nawala si Tatay Digong, siguro ito yung mga congressmen na hindi makadali ng mabuti dahil kay Tatay Digong takot. Which is, fortunately, yun ang kailangan nating parang leader, no? Si Tatay Digong. At syempre, nagkakaroon niya ng ganyang parang shadow. Ika nga parang, God damn! Nawala na yung matandang Digong. Ito naman ang anak ang nandito. Kaya nga, kung natatandaan nyo, sinabi mismo ni Virus na senator ay hanggat nandyan daw ang mga Duterte ay ganun daw ang mangyayari. Hindi nila alam na hanggat nandyan ang Duterte, hindi sila 100% makakapag-invade ng kawalangyaan sa Pilipinas. Yun. Okay? Well, anyway, since we're talking about this buwaya, but lumalayo na tayo sa ating topic, no? At baka tayo mapunta sa North, no? Eh, maganda sana sa North, pero pag naalalaman ko yung presidente doon, taga North, sa Ilocos, nabubuisit ako. No? Di ba? But anyway, ito na yung mga taong ilan lang to, no? Ilan lang to sa mga,
sa mga nagsasabotage. Operation Sabotage Sara. Yan ang aking title para sa kanya. Kasi ito nga, at lalo na yung tatlong bugok na yan, yung makabayan. Si Chuan nakikisaw-saw na lang yan kasi kailangan niya rin ng pang-load sa kanyang cellphone. Kaya lang nga yan kahit ang bayuda. Alam niyo, ano ba ang common denominator ng mga hinayupak na to? Is asking VP Sara, ang ating pong mabuting leader, na 125 million. Think about it mga chong. 125 million. And sad to say, may mga troll, may ka-Twitter, yun lagi sinasabi. Again, uulitin ko, 125 million, no comment, impeachment. Yan lang ang ginagawa nila. And come to think of it, our VP Sara was ready for them. Alam niya na eh. Alam niya na pag upo niya sa Congress, alam niya babasusin na siya. Alam niya questionin na siya ng mga lumang tanong. No? Kasi ang katwiran nitong sino ba to? Si convicted Castro, no? Ang katwiran ng hinayupak na yan ay kailangan daw sagutin. No? Sinamahan pa ito ng isang utak biyade, si Kimbo, di ba? Na sinasabi na kahit ito ay matagal na, kailangan kinu-question na. The thing is, alam na rin nila, na in-explain na rin ni Vice President sa kanila na ang kaso, o hindi naman kaso parang questionable lang ng mga CA ay nadala na sa korte at binigyan na rin nila ng sagot ang CA, and then right now, it's pending. Di ba? Hindi pa tapos. Di ba? Kaya, ang nakakatawa dito sa mga hinayupak na to is sila yung laging nagsasabotay kay Sara. Ang nagkataon lang at nakakatuwa dahil ang ating VP Sara ay ready sa kawalakyaan na ginagawa nila. Of course, may mga kaibigan din sa Congress yan. Eh di syempre, may nagsabi na sa kanya, ma'am, handa ka na dahil ito ang plano sa iyo ng mga hayop na congressman. Yun lang. Doon pa lang, syempre, VP yan eh. Imposible naman na walang kakilala yan sa Congress at tagal-tagal sa politika ng ating VP. No? Kaya naman, nung inumpisa na nila yung pagtatanong kay VP already stick to the answer. It's about the budget hearing ng 2025. Which is true. Eh ano nga magagawin mo? Alam nga naman sasabihin mo, saan ka nakatira? Oh, ako po ay 21 years old na. Parang ganun ang mga sinasabi, di ba? Tanong sila ng tanong na 125 because that was the plan. Yan ang gusto ni Tambayuda na sirain si VP and they can have something for a reasons na para ma-impeach ang ating VP Sara, di ba? So, hindi sila umabra kay VP. Biro mo, ilang congressmen na naggagaling-galingan, isang agila lang ang nagpatumba sa kanila. Kaya nga ito, may balita, may another budget hearing na naman. And I'm pretty sure na ito mga hinayupak na to ay talagang maghahanda. But the thing is another 125 million. Diba? Kaya hindi natin maiiwasan na nagkainitan. It's not about the budget hearing anymore. It's about yung mga sagutan nila. Umpisa po natin dito pa lang. And guys, alam ko na panood nyo na to, pero alam natin, ang mas mainit dito ay yung mga buhaya ng bayan. Hindi si VP Sara. VP Sara is just parang dinidefend niya lang yung sarili niya. Parang binabanatan niya lang yung mga bawat salita nilang walang kakwenta-kwenta upang sirain siya. At meron palang sabi na ito'y para sa public trust. Anak ng teteng, yung public trust sa'yo yung mga Pilipino nga busit na busit sa Congress eh. They're trying to make VP the bad guy sa budget hearing, which is hindi po umubra. No? Panoorin po natin ang mga sample lang ng video that you can tell talagang wala talaga eh. Talagang it's really like politics. It's personal. Actually, naman personal na nga sila minsan eh. No? Mabait pa rin to si VP. Pero, alam niya ang kaaway niya doon. Alam niya yung mga titira sa kanya doon. Kaya, she was ready. And, yan ang tinatawag natin talagang palaban. Di ba? Hindi katulad ng itong tatlong bugok na to. No? Ay, ano ba yan? Wala lang tayo. Okay. Yan. Hindi katulad ito. Di ba? At saka ito. Di ba? Yung mga yan, puppet lang yan ni Tambayuda. Bakit kanyo? Kasi po, yan tatlo na yan, nga. Dahil pag hindi nila sinunod si Tambayuda, wala sila makukuha pera para dali sa bundok. Although, alam naman natin na itong mga hinayupak na to, hindi nila tinutulungan ang mga tao sa bundok na kanilang nirecruit. Sinasarili nila ang pera. Totoo naman yan. Ito sa ACT nga, ito si convicted Castro. Kita nyo yung mga chong. Ang daming storya sa tatlong bugok na to. Nakakasawa na nga lang, di ba? Kaya hindi na natin ginagawa. No? It's just a waste of time kasi they're just trash. Di ba? Anyway, panoorin natin yung mga ilang video na tungkol po sa sinasabi ko sa inyo. Here we go. I do not understand. Bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of reference, yung sinasabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. O syempre, tutulungan ni Bading Garcia si
si convicted Castro. Ganun talaga eh. Di ba? O, totoo naman ang sinasabi ni VP Sara, convicted na yung tao. Di ba? Ang masakit, mga chong, kung yung sinabi ni VP Sara na convicted siya, pero hindi. Doon, malis talaga si VP Sara. Pero convicted na nga eh. So, ang tingin ni Sara sa taong yun, I'm sorry, I'm not trying to discriminate, pero mababa tingin sa kanya. Bakit kanyo? Bukod sa NPA na, kidnapper pa, convicted pa. Ano mapapala ni Sara dyan? Parang, I'm just wasting my time to talk to this piece of, you know. Kaya, para sa akin, yung ginawa ni Sara na ganyan, ako, I support her for that. Dapat lang. Kasi, hindi mo naman kaharap yung mga decent tao eh. You are not. She wasn't. Kaya ganyan ang attitude ng ating VP. And I'm not gonna blame that. Kahit tayo mismo, ang nasa dyan nakaupo, tayo ang nagdi-defend ng hearing, kung alam mo mga kriminal yung kaharap mo, mga korap, buhaya, ang kapal na mukha, mga nganga, paano ka gaganahan maging matinong tao? Remember, si Virus nung tinanong si VP about the book, ang dami nag-away-away sila, nagsagutan nila. Bakit kanyo? Kasi yung nagtanong, buwiset, demonyo, virus pa. Diba? Oh. Pero, nung tinanong ni Grace po, Senator Grace po si Sara, sinagot ni Sara na maayos. Bakit? Dahil si Grace po, tao. Diba? Matinong tao. Diba? Kaya sinagot niya. At alam niya na hindi bastos yun at hindi walang niya. Oh. Yun lang yun eh. Pag ang tao kaharap mo, bastos, walang niya, abay, dapat mas bastos ka pa para malaman niya na walang niya kang tao. Ganyan lang ang pagbabasa niyan. Anyway, tuloy natin. Oh. Nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her as my comment and then you will not allow me? Please. Exactly too. See? Nung pinapanood ko yung mga chong, yung budget hearing, you can tell na talagang niraratat nila si Sara paunti-unti. Diba? Si Kimbo, yung presiding officer, wala namang kwenta yun. Siyempre, nga din yun. Diba? Kaya ano rin yun, kaya tambayo na rin yun. Kaya wala tayong magagawa. That's why Sara already aware. Alam niya na ito mangyayari sa akin, I have to defend it. Diba? Kaya nga sabi niya, gusto ko lang ipakita sa kanila ang budget because that's the part of the Constitution. You have to go to this freaking Congress para i-explain mo yung budget mo for the next year. Diba? Wala siyang magagawa. And come to think of it, si VP Sara lang ang pumunta sa harapan. Umupo. Hindi niya sinama yung mga kasama niya. Bakit kanyo? Kasi po, itong mga buwakan ng ilan to, mahilig sa contempt. At saka, come on guys. Do you think kung kinontempt nila si VP dito? Wala, kawawa itong mga Congress ito, kukuyugin to, mga chong. Totoo yan. Tao ang kakampi ni VP. Ang mga buhaya, si Tambayuda. Yun lang naman yung mga chong eh. Diba? Time to think of it. Please wait as my comment. See? Walang magawa si, sino ba to? Walang magawa si Kimbo? Wala. Either nagtatanga-tangahan siya o either she's playing dumb or dementia. Diba? O talagang yun lang ang style niya para hindi siya mahalata. Pero planado na yan. Talaga kunyari, tanga ako ha. Tapos, lagi ko kayo look at it, no? Panoorin nyo ulit. Lagi niyang ginagamit yung tatlong bugok. Yung tatlong terorista. Kidnapper, recruiter, at kunyari daw makababae. Diba? Yun lang yung po mga chong. Kaya ang sa akin lang po, it's really hard na for me. Pero si VP Sara, nagawa niya, nailagay niya sa mga kamay niya yung mga minions. Yung mga wala kakweta-kweta. Yung mga, they don't deserve ng respeto. You know? Tapos, nandiyan pa yung si Congressman Abante, nakala mo kung sino na magaling, nakakala mo, mukha naman takmul, di ba? So, it's all about that. Lahat sila nagtanong, 125 million, what happened to 125 million? And VP Sara already explained to them that the case is now pending and is still under investigation ng CA at nasa korte na rin. So, kung kailangan nila ng question, ng answer, doon sila pumunta para malaman. Yun naman lagi sinasabi ng VP Sara eh. Diba? Yun ang nakakatawa eh. Si Joel Chua. Diba? Isa pa to, asa na to si Chua. He's an idiot, man. Look at his face. At ang masakit pa nito, siya ang nilagay ngayon sa Blue Ribbon Committee. Dahil nga, they're preparing to impeach Sara. Talagang, Congress is the trash right now when it comes to the three foundation of the government. Diba? Executive, legislative, and the judiciary. Diba? They are the trash right now. The Senate, medyo wala pang balls. Diba? Pero at least, kahit pa paano, magkakaroon tayo ng kunting fair doon. Sa Congress, wala na mga chong. Yun na lang po yun na totoo. No? Dahil, the thing is, ano ba, tapos ito si Castro, no? Si convicted Castro. Sinasabi niya yung disallowance daw, no?
Yung sinasabi niya ng disallowance na I think 72 million po yun na nasaan daw yun at hindi raw ma-explain ni VP Sara. You know what? VP Sara already explained that the fund been used in a proper way, in the proper where they need to spend it. Nakita naman natin yan. And beside, kaya nga natatawa ang international na tao, yung mga taga-ibang bansa, na ang Pilipino raw, why are they always talking about confidential fund? Kaya nga confidential fund. Diba? So, pag sinasabi nila yun, kasi tayo naman, may nakakausap din tungkol sa mga ganyan, sabi niya, why are they always asking about confidential fund? It's a confidential fund. It's not supposed to talk about, di ba? Pero, yun ang nauso sa atin dahil pinauso to ng mga makabayan black. And come to think of it, mga chong. Let's talk about this. If the Speaker of the House, the Senate, the President, doesn't want to talk about the confidential fund, hindi matutuloy yan. Kamatayan black is just a piece of, parang, ano lang yan minions. Dahil meron silang backer. Yun ang dahilan kung bakit malakas ang loob nila doon. Alam niyo mga chong, ang problema kasi, nung napanood ko yung talk show ni Congressman Marcoleta, no? Si Congressman Marcoleta. No? Ano ba yan? Napanood ko yung sinabi niya, and for me, it really makes sense. No? Kung talaga may common sense talaga ang Pilipino, no? Yung iba kasi Pilipino, lalo na sa Congress, wala mga common sense yan. Basta kung ano yung sinabi ng tambayuda, yun ang gagawin nila. Kaya nga, manganga sila, kaya nga buhaya sila Dapat ang tinanong daw ng mga buhaya sa CA, what is the nature of this allowance? Because the case is already in the court and pending. Pero ang mga buhaya is still insisting. Di ba? Kaya alam ni Sara yan. Sara is a lawyer, my gosh. Si Makabayan Black ba? Lawyer? Si Castro ba? Lawyer? Hindi po. Kidnapper. Si Manuel ba? Lawyer? Hindi po. TikToker. Si Broses ba? Lawyer? Hindi po. Ewan ko. But anyway, ibig sabihin mga chong, I'm not trying to discriminate na hindi lawyer ang isang congressman. Pero, basically, kung makatao ka talaga, if you are really for the Filipino people, as a congressman, hindi ganyan ang style mo. Diba? I'm not trying to build up Marcoleta. But ito, nasa likod ko pa, pangit mo. Diba? Yeah. Ibig sabihin, yung sinabi ni Congressman Marcoleta is talagang, you can tell, he is really a politician, a congressman, a legislator. Ganun siya. Because he knows. Although, alam naman natin, siya isang abogado, pero nalaman ko yun. Kaya sabi ko, nga no. Pinag-aralan ko yun. Dahil tayo naman po, hindi naman tayo lawyer. Nakikibasa lang po tayo. Kaya, para sa akin, everything was a plan. It was really been set up. Na alam nila, eto si Sara darating. We have to do something. At utos si Tambayuda yan. And yeah, may nakarating po na siya iipitin sa budget. Maliban lang po sa mga everyday salary ng mga tao, ng mga OVP, maintenance or whatever. That's normal. That's beside the point. Pero yung budget na for the program, gusto nilang pilaya ng ating VP Sara. Wala na tayong magagawa doon. Hawak nilang pera Hawak nila ang Kongreso, hawak ni Tambayuda ang pera. Kahit nga hindi hawak ng Kongreso, hawak niya pa rin yung pera di ba? So, ang iniisip nila siguro ni VP Sara ngayon is para, okay, kung ganun talaga, ano mangyayari natin. Kaya sa akin lang mga chong, inuunahan ko na kayo, in case na ang ating VP Sara ay mawala ng budget tungkol sa mga program niya, huwag natin sisisihin ang VP. She will try her best. Kita mo ang mga Pilipino, di ba? Nagdo-donate sila ng, hindi ko lang kung piso yata or something, para makaubuo ng 32 million or 35 million para sa program ng ating VP Sara. Can you imagine that? Na talagang because of they know na iniipit ang VP, Filipinos are willing to donate. Diba? Ang ibig sabihin nito, malaki ang tiwala nila sa ating VP. Subukan nila kay Marcos yan, kay Bangag, diba? Subukan natin. Hindi pera ibibigay niyan. Alam niyo na kung ano yun, diba? Now, since we're talking about the budget hearing dito, no, VP Sara, the Vice President, meron palang traditional ang Congress. Bakit kanyo? Ito palang ang Congress ay meron mga traditional na pagdating sa mga presidente budget, VP, kasi they are the highest, position, or let's say, politician, or leader sa country. First President and then Vice President. Sa Congress pala, kasi narinig ko na rin niya sa airpot ko na who used to be in politics, na may traditional sila na kapag ang humihingi ng budget ay ang Presidente and Vice President, ay automatic na yun na pala yung kanilang gagawin, approve agad. Kung matatandaan nyo noong 2022-2023, ito palang anak ni Bangag, no? Ay nanguna para ma-approve na yung budget. Kasi nga, he knew about the tradition in the Congress. Wala naman nagreklamo, approve agad. Kaya nung sinabi ni Abogadong Buakaw
na si Barry Gutierrez na spokesperson ng dating questionable na VP, no, ni Lutang, ay sinabi niya mabuti pa raw ang VP Robredo na Lutang na questionable ay madaling bigyan ng budget. Think about it, guys. Panahon na yon, VP Lutang was already hearing Tatay Digong nung presidente pa si Tatay Digong noon. Pero did Tatay Digong ever told the Congress na pahirapan niyo yan si Robredo dahil walang yayang kinukontra ko niya, sinisiraan ako niyan? No. Hindi na kailangan Tatay Digong when it comes to that, which is really good. Kaya, nung sinabi ito ni Barry Gutierrez ng abogadong Wakaw, no? Ay sabi ko, oo nga no, di ba? Ngayon kasi, kalaban na ni Sara ang Congress at kalaban niya na rin ang presidente. Di ba? So, ganyan na nangyayari. Madating nga, ang pagkakaiba naman kay Tatay Digong, kalaban niya rin si Robredo, kakampi niya rin ang Congress, pero hindi nila iniipit si Robredo. Ibinigay pa rin ang gusto nila para sa VP because that's the traditional ng Congress. Automatic na yun. Ngayon lang ay yung pambabastos nila kay VP Sara. Yan ang hirap kasi sa mga leader ng politiko na pag matino ka at mabait ka sa Pilipino at you really serve the Filipino, ikaw ang napapasama. Yan naman ang traditional ng mga politiko dyan. No? Kaya naman ngayon, the reason why they're doing that, itong mga buhaya ng bayan, ay para nga makapag-prepare sila for the impeachment ng ating VP Sara. But anyway, let me show you the video kung saan ang CA ay mismo ang Commission on Audit ay nagsalita naman na nasa kanila na ang mga papeles para umpisa nilang investigation for the VP office tungkol po rito sa mga nangyayaring mga budget or money. Ito po. Inihayag ng Commission Audit o COA na mayroon na itong audit action sa isinumiting liquidation reports ng Office of the Vice President at Department of Education kaugnay ng confidential funds ng mga tanggapan noong taong 2022 at 2023. Naisa na ng isang makabayan block solar na maisa publiko ang findings ng COA. Gayunman, ayon sa COA chairperson, dito pa lang natatawa na ako sa sinabi nito si convicted Castro dahil isa publiko daw. Bakit sila hindi pwede? Samantalang public servant din sila. Actually, hindi nga sila public servant Di ba? Ibig sabihin, kung sa akin wala problema kay VP Sara yan, and I'm sure na Sara will let it go na, sige, i-public natin to. Pero, ang kondisyon, dapat i-public din ng Presidente, the Senate, and the Congress. Kasi kung si Sara lang, hindi naman tama yun. Halatang-halata na. Di ba? So, yung ginagawa ni Castro, malakas lang ang loob niyan, may backer kasi mga chong. Remember, itong mga tatlong hayop na to, ay talagang hindi naman umiimik nung panahon ni Tatay Digong. Ngayon lang. Kasi nga, hawak sila ni Tambayuda. Aso sila. Puppet. Kaya kayong mga representative na ACT, Gabriela, at saka ano ba yan? Kababayan ba yan? O anak bayan? Nayupak na Manuel na yan? Huwag na kayong umasa. Natutulungan pa kayo ng mga hayop na yan. Diba? Anyway, tuloy natin. na si Gamaliel Cordoba, hindi nila ito maaaring gawin dahil confidential nga ang pinaggagamitan ng pondo. Bunsod nito, naghain na ng mosyon si House Deputy Minority Leader, ACT Teachers Party List Representative Franz Castro upang maipasabina ang findings ng COA. Hindi po pwedeng sabihin dito yung findings, yung report, o yung anumang observations ng COA. Ang mga taong bayan po interesado po dito. Hindi po. Actually, hindi interesado ang mga taong bayan sa confidential fund ni VP Sara. Interesado lang sila po kay VP Sara Confidential Fund pag lahat po nagpakita. So, dito pa lang, sabagay, kidnapper to Kaya sinungaling, di ba? Siyempre, sabi niya sa mga bata, uy, punta kayo dito, di ba? Kaya siya magsalita. She's a kidnapper po. Sa mga confidential funds. Okay? At kung paano ito ginamit. Kung ito ba ay sumunod doon sa guidelines. Okay? Yung joint guidelines. So, may I therefore move, Madam Chair, to subpoena duces tecum be issued to COA for these AOMs or kung meron mang notice of disallowance or suspension issued to the Office of the Vice President and to the Office of the Department of Education. I so move, Madam Chair. 125 million pesos ang natanggap na confidential funds ng OVP noong 2022, bagaman wala ito sa 2022 General Appropriations Act. Samantalang 500 million pesos naman noong taong 2023. Suportado naman ng ilan pang kongresista ang mosyon ni Congresswoman Castro. Mr. Chair, I support the motion of Congresswoman Franz Castro stating and citing the same COA. Alam naman hindi sumuporta yan, hindi sinasabihan niya ni Tambayuda, pag hindi ka sumuporta, wala kang kickback, di ba? So, it's all about the money, bro. Yun lang yun. Memorandum circular. Madam Chair, I'm sorry, pero Kaya sana mga chong, no, yung mga taga Maynila, nakakahiya po yung congressman nyo, no?
Kung mahal nyo ang Pilipinas, huwag nyo na iboto yan. Subukan nyo yung iba. Baka naman mabago-bago kahit paano. Chua is just a piece of, I don't know, scam bag. Defer talaga kasi gusto po namin malaman talaga kung ano ang pinagkagastusan dito. See? Dito pa lang mga chong, alam naman natin, alam din ng batas na hindi nila pwedeng isabwina ang tungkol po sa nangyayari sa Vice President Fund. These are already answered by the OVP sa Commission on Audit at sa Supreme Court. Pero nagpupumilit itong mga talagang mga utak, kriminal, upang ipahiya lang ng VP. Unfortunately, they're not gonna win. Kaya ganyan sila kagigil. Gigil na gigil sila po dahil ang kanilang pong mga best friend na NPAs ay humina na at halos nawawala na. And they need to recruit again para dumami ulit ang kanilang grupo. It's just so happened that the Filipino are not stupid anymore. The only thing that pwede natin gawin na lang ay ang mga malalayong lugar. And I'm sure very, very curious po ang lahat dito. Wala pong curious mga chong, di ba? Wala pong curious. Kahit sinong Pilipino tanongin mo, wala. The only thing na naglalagay ng mga ganyang mga tanong, mga katulad nila at saka yung mga troll na bayad ng Malacanang. Yun lang po yun. Kasi nung in-interpolate ko po ito last time, ito talaga yung gusto nating sarhan. Pero come 1 year, hindi pa natin malaman kung saan talaga ginastos. Dito pa lang, tanga na tong hinayupak na to. Alam na nga nila na inaasikaso pa ng CA at nasa korte pa. Lumalabas dito, wala siyang alam. Although alam naman natin na wala silang alam. Kasi nga, when it comes to bright, they're not the bright. Look at what they're wearing. Black. Si kidnapper, puti. Kasi yan ang mga kulay ng mga kabaong. Kaya, So, ayos. Yan. Anyway, mga chong, ang akin lang naman pong conclusion po dito sa budget, the first budget hearing ng ating VP Sara is, yun nga, kung talagang matino ang ating mga congressmen, no, which is not, no, konti lang ang mga matitunong dyan, ay, professionally speaking, if they're investigate something, if they want to ask, they should ask the CA or COA the nature notice of this allowance. And this is contestable, di ba? And the OVP office, o kung sino man department ang ma-question ito, has the rights to defend or explain that's why there is a court and a CA. Yan ang ibig ko sabihin. And ang nangyayari po sa Congress is not about the budget. It is about no respect to VP. They wanna hurt her by words. Gusto siyang pahiyain ng ating mga buhaya. Unfortunately, baliktad na nangyari. Sila ang nagbukang tanga sa Congress, di ba? So, ang akin lang po mga chong ay they're still continuing trying to hit Sara. And now they're trying, since walang nangyari, no, hindi napahiya si Sara, now they're trying to cook the menu for the impeachment trial for Sara. Bakit kanyo? Si VP si Bangag baka hindi na umabot ng 2028 dahil daw, alam niyo na, may sakit at siguro dahil sobrang droga, no? At ako sila, and they want Tambayuda to be the vice president. Oh my God. And my question is here, where is the check and balance sa gobyerno? They're questioning about the VP budget. Sino ngayon ang nagko-question sa Congress? Sino ngayon ang nagko-question sa Senate? Di ba? Kaya ang aking mga chong, is there really a check and balance right now sa panahon ni Bangag? Di ba? Mga chong, napanood ko rin ng madali yung ibang department kung saan they defend their budget hearing para sa 2025. And they're all fast. Bakit kanyo? Because these are the allies of the Bangag government. Yun po ang totoo. Si VP, she is the future. She is the future opposition. Pumalas na siya sa administration. Kaya pinahihirapan siya. Can you imagine that, mga chong? Na dahil sa administrasyon na ito ginagawa, pinahihirapan ng isang tao, gusto lang naman tumulong sa Pilipino. Di ba? Yun lang ang aking gustong malaman. Para sa akin, the Congress is really a trash. No? And greedy organization dahil Tambayuda wrecked it. Si Tambayuda ang sumira ng magandang Congress na iniwan ng dating mga Congress nung panahon ni Tatay Digong. Romualdez, the Speaker of the House right now, ang sumira ng organization ito. And it's still, becoming more ruined. Di ba? Mga chong, may nagtanong sa akin, paano kung hindi daw na-approve sa Congress, pero na-approve sa Senate? Sabi dito, to thresh out differences and arrive at a common version of the General Appropriation Bill,
the House and the Senate create a bicameral conference committee to finalize the gap. A continuing resolution really required. Yun ang mangyayari po dito. Pinahirapan nilang VP, and you know that already, mga chong. The only thing we can do is let's just pray to God that sana tapos na po yung paghihirap ng Pilipino. It's not VP who's suffering right now. It's the Filipino. Dahil po sa mga walang kakwenta-kwenta pong mga taong ganito. Mga chong, let's just hope that, maayos at sana po ay dahil po sa ating pagkakaisa ay magawa natin maibago at maibangon ng Pilipinas. Hindi po ito bagong Pilipinas. No? Hindi na po. Ang dapat po rito, dapat ibangon ang Pilipinas. Mga chong, let's pray for Sara Duterte at sana po ay suportahan natin siya. And alam naman natin na siya na lang talaga ang matinong leader ng Pilipinas. Pag nawala pa ang tao na yan, wala na Pilipinas. Ika nga, mafia na talaga. Kasi ngayon, it's starting to be mafia. At kung walang VP Sara, tuloy-tuloy na po yan. Okay? Alright. At sana po nagustuhan nyo ang ating topic ngayon. And next time po, we're gonna have another topic. And again, sabi pa nga po ni VP Sara, God bless at mahalin po natin ang Pilipinas. Salamat po.